Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. By the way guys, my name is Jap. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa atin po. Daily Love Reading, and kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then, i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And by the way guys, ayan, pwede nyo rin ako guys i-follow sa ating pong page. Intuitive Tarot by Jade. I-follow niyo ako dun guys kasi nag-upload rin po ako dun ng short love reading and pick a card. Ayan, nag-upload ako dun ng pick a card. Saka iba pang guidance, okay? May zodiac sign din naman. So by the way, tignan natin kanino ba tong love reading. Okay, meron tayong Nine of Pentacles, stability to. Okay. So, I think guys, sa mga magkarelasyon to, no, stability na yung pinag-uusapan nyo. Kumbaga pang, pang higher commitment na. So, ibang level na to. Stability, and again, magsisimula siya sa iyo eh. So, ikaw yung tipo ng tao na, I think breadwinner ka. Sinecure mo yung future ng family mo. Kumbaga parang inuna mo na maging maayos yung hanap buhay nila. And isa pa guys sa pinapakita sa akin dito, parang matagal ka atang bago nag-asawa, no? May edad bago nag-asawa or nagkaroon ng relasyon. Kasi mas inuna mo muna yung kapakanan, I think, ng pamilya mo. Okay? So, ganun naman talaga guys pag breadwinner, no? Ang laking sacrifice niyan. Yung tipong isang tabi mo muna yung pangarap mo kasi unahin mo muna yung pangarap ng ibang tao para sa kanila. Then, tutulungan mo muna sila guys na magkaroon ng stable na hanap buhay. Tutulungan mo muna sila guys na parang, alam mo yon, maging maayos ang kanilang hanap buhay. So, ganun kita nakikita eh. Okay? So, ano nangyayari? Ikaw yung nahuhuli. Ngayon mo palang bubuuin yung sarili mo kasama yung partner mo. Again, additional message. Ayan, naglagay tayo ng pumpkin dito. Baka sabihin nyo. Ghost month na kasi eh. Ramdam na ramdam ko yung ghost month. Tapos, Saturn return. Saturn retrograde, no? Good karma naman yan. Lalo na kung ikaw ay naging good nitong Mercury retrograde. So, good karma yung marireceive mo. Pero kung may mga betrayal kang ginawa, expect mo may mga karma. Wala tayo magagawa dyan. So, by the way, tignan natin. The world. Oh, abroad. Pwede foreigner yung kadil mo ah. So, iba sa inyo guys, pwedeng, ay na nga, may edad na kayo. Hindi naman sobra, no? Mga 30 plus, something like that. 30 to 40 years old, mga ganun bago kayo nag-asawa or pumasok sa relasyon. Ayan, kung may edad ka na ngayon, like mga 50, 60, 70, I think, nag-asawa ka na may edad na, basta may edad na. Baka hindi mo na yan ine-expect kasi ikaw yung tipo ng tao na para bang masyadong banidosa pagdating sa ganyan. Banidoso pagdating sa love life, no? So again, meron tayong Two of Swords. Ito naman guys, undecided. Di pa kayo nakapag-decide agad-agad. Piling ko kung bakit ganon, kasi Ace of Pentacles eh. Inisip mo talaga yung stability talaga. Tsaka ang daming opportunity dumarating sa inyo. So, piling ko iniisip mo dito na sayang yung mga opportunity dumarating sa inyo para bitawan ng ganun-ganun lang. Piling ko kasi masyado kang madiskarte, masyado kang workaholic at hindi kayo tipong titigil sa trabaho eh. Siguro yung person na napili mo, gusto niya magstay ka lang dyan. Gusto niya siguro na yung tipong ayaw niya nang malalayo sa inyo. Yun yung nakikita ko dito. So may mga decision ka na gagawin. So alam mo kahit ang daming opportunity dumarating sa inyo, yung decision mo ngayon naka-base doon sa person mo. Kasi may mga hinihingi siya pabor. Alam nyo, pag ang person or yung, kung nasa tamang tao ka, hindi ka niyang pipigilan sa mga pangarap mo. Hindi ka niya nahadlangan sa mga pangarap mo. Kasi pag ganyan guys, may insecurity yan. 'Di ba? Ayaw niya ng parang mas hihigit ka sa kanya. Kasi inisip niya, na-insecure siguro sa inyo. Or, iisipin niya na masyado ka ng mataas para sa kanya. Mahirap nang lumebel sa inyo. Ayun, may mga opportunity dumarating sa inyo eh. Pwedeng foreigner or pwedeng Asian or pwedeng Pinoy lang din naman, Pinoy-Pinay. Pero feeling ko nag-a-abroad or same kayo, nasa abroad.
meron tayong collaboration. So, ito naman guys, collaboration is something na pagkakaisa, lalo na sa mga plano nyo sa buhay, no? Pagdating sa future. Feeling ko dyan guys, nagpaplano na kayo ng person mo na magsimula about sa future, stability, pagsasama, or pagpapakasal. Feeling ko gusto niya guys gawing legal lahat. Like, for example, ayaw niya ng parang kukunin ka niya ng ganun-ganun lang. Kasi mukhang idadaan niya talaga guys sa legal eh. And malaki yung respeto niya, I think, doon sa family mo. Okay? Okay, so masyado guys, ano tong taong to? Nakikita ko siya na someone na may pagka-professional. Oo. Parang relihiyoso talaga tong taong to. So, kung foreigner to guys, talagang sinusunod niya yung culture nila. So, yun lang. Pwedeng ang isa sa mga magiging conflict niyo dito guys is yung culture or religion. So, ayan. Pwede kang magpa-convert. Tama ba? Ganun ba yun? The lovers. Diba? Mag-partner talaga kayo. Oh, nakakatuwa kasi pang higher commitment na talaga yung gusto niyong dalawa. Okay, nakikita ko tong person mo na hindi ka na niya guys pakakawalan eh. Mukhang seryoso yung person mo at parang ready na siyang pakasalan ka. Pwedeng sinabi niya na sa inyo to, pero parang may surprise din tong taong to, no? So, isa sa mga surprise niya rito, baka magpo-propose na or baka kayo baka nag-propose na, baka ano na kayo, engaged na, no? So, I think isa to sa parang pag-iipunan niya kasi gusto niya talaga guys na magsama na talaga kayo. Okay? The Hierophant. Okay, parang alam mo yon, susuyuin niya yung magulang mo or pwedeng kukunin niya talaga yung loob ng magulang mo. Kung lalaki ka, yung person mo talagang grabe yung pakikisama niya sa pamilya mo. Okay? Grabe yung ipapakita niyang effort doon sa family mo. And ituturing niya na talaga guys na family, no? Ganun yung love language nitong taong to. And sobrang ma-effort din tong taong to, no? Tignan pa natin. Kumbaga, wala ka nang makikitang mali sa kanya eh. Wala ka nang makikitang pangit sa kanya. Kasi, alam mo, lahat naman ng magaganda ipinapakita niya sa inyo. So, minsan kasi guys, sa una lang yun eh. Pero di ko naman sisirain yung trip niyo, syempre. Nakikita ko naman dito na yung person mo, consistent naman kasi. Pwedeng matagal na yung pagsasama niyo at naging consistent naman siya sa buong pagsasama niyo. Wala naman guys pagbabago, no? So, again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong 5 of Wands. Ayun. May nakikita ko dito guys, parang pagtatalo. Madalas or sabihin natin guys, minsan nagtatalo kayo, no? Minsan hindi kayo nagkakasundo. Mga maliliit na bagay lang, parang pinagtatalunan nyo na itong taong to. Or pwedeng ikaw nagtatampo. Pwedeng masyado kang sensitive, or siya, no? So again guys, itong 5 of Wands, nakikita ko naman na ayaw niya ng tumatagal yung pagtatalo na yan. Okay, so alam niyo naman guys, parang kahit na nagtatalo kayo, hindi niya naman nahayaan na parang tatagal to. So parang siya yung tipo ng tao na nananahimik eh. Hindi po pag nag-away kayo, mas pipiliin niyang manahimik or hindi ka na lang muna masyadong kausapin. Parang pinababayaan ka niya na parang hindi niya pinapatulan yung galit mo, no? So kaya parang mas lalo ka guys manggigigil dito. Usog ko lang to, no? Para mas lalo ka magigigil. Kasi para itong person mo, hindi siya pumapatol. Like, pumatol ka, magsalita ka. Pero yun nga yung hindi niya ginagawa. Hinahayaan ka niya, hindi niya na pinagtatanggol yung sarili niya. So, alam nyo guys, pag ganyan, malaki yung respeto sa inyo na itong taong to. Kaya ikaw parang mas lalo kang mahulog sa kanya. Kasi alam mo yun, na-challenge ka sa ugali niya. Kasi ba't siya ganun, no? So, again, tignan pa natin. Additional message. Queen of Swords. Oh. So again guys, itong Queen of Swords naman, matalino yung person mo eh. Matalino ka rin naman. Pero mas nakikita ko na mas pinapagana ng person mo yung utak niya. Parang kaysa mag-away kayong dalawa, lumala pa yung sitwasyon, nangyayari dyan, inahayaan ka niya magwala dyan. So parang nato lang, no, lately may pinagtalunan kayo or baka ngayon hindi kayo goods, no.
Pwede ngayon nangyayari itong pagtatalo na to. Pero hindi ko pa naman nakikita parang naghiwalay kayo dyan. Ang mas nakikita ko nga dito, parang parang mas hinahayaan ka niya. Pero kahit ganun guys, inaasikaso ka pa rin niya. May pag-aalaga pa rin siya guys na ginagawa. Again, tignan pa natin. Additional message. Meron tayong the Fool. New beginning guys yung the Fool, no? Okay, so ito naman guys, the Fool. Mag-ingat ka, lalo na sa mga binibitawan mong salita. Pwedeng masyado kang masakit magsalita. Masyado kang prangka. Baka mas maganda na pag-isipan mo rin yung mga sasabihin mo kasi tumatatak sa kanya eh. So, paano pag napagod tong person mo? Totoo yun, no? Yung sinasabi nila na mas okay pa nga na sampalin mo na lang eh. Kasi mabilis makalimot yun. Mabilis mong mapapatawad yun. Pero yung mas sakit na salita, guys, sabihin ko sa inyo, taon, hindi pa rin yan mawawala. Minsan yung ibang tao, guys, hanggang kamatayan na yun. Tatatak sa kanila yun. Hanggat maaari, wag na wag kayo magsasalita ng masakit. Hindi lang syempre sa person mo, maski sa ibang tao. Kasi parang may pagkaprangka ka talaga. Okay, so guys, yung bottom of the deck natin is Four of Swords. So, hindi lang nagsasalita yung person mo, pero nasasaktan to, nahihirapan to. Parang mabait kasi yung person mo eh. Mahinahon din siya guys makipag-usap, no? Yun yung pinapakita sa akin dito. Okay, so again, check pa natin. Meron tayong Two of Pentacles. Okay, so guys, ito naman Two of Pentacles na to, stability, priority, ikaw yung pinaprioritize niya. Kahit sa totoo lang guys, nape-pressure din siya sa family niya kasi mukhang marami rin siya guys, responsibilidad doon. Okay, nape-pressure siya doon. And isa pa guys, parang sa family mo, baka hindi ganun, parang hindi ganun boto yung family mo sa person mo. Siguro ikaw ay nasa maayos na pamilya. So, etong taong to guys, iniisip nila na parang ano yung mabibigay sa inyan? Kukuha ka na lang talaga. Alam mo yon, ganun yung mga sinasabi nila na parang syempre puso mo yung umiral eh. Nagmahal ka eh. Hindi mo naman pwedeng diktahan yung puso mo. So, again guys, since Two of Pentacles to, ang nakikita ko dyan parang mas pinaprioritize ka ng person mo. Kahit na parang against sa kanya yung family mo or pwedeng ayaw sa kanya ng relatives mo. Yung nakikita ko dito, ikaw lang naman yung tinitignan ng person mo eh. Ikaw yung mas mahalaga. So, wala siya pakialam kung ano sabihin sa kanya ng ibang tao. Kasi inisip niya dito, ikaw naman yung pakikisamahan niya eh. Ayan. Again, tignan pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong King of Swords. Okay, so guys, ito namang King of Swords. May magandang plano itong taong to para sa inyo. Kumbaga parang ngayon pa lang guys, pinag-iipunan niya na talaga yung stability, no? Pinag-iipunan niya na talaga yung pagsasama nyo, pinaghahandaan niya talaga. Marunong siya guys, no? Marunong siya sa pera. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Okay? And sa ibang magkarelasyon dito guys, syempre nagkakaroon guys ng ups and down. Hindi rin guys, ito nagiging madali sa inyo. Kasi nakikita ko dyan, parang kahit ganun siya, ilalaban niya yan. Okay? Kahit ganun yung sistema niyong dalawa. Okay. Feeling ko kasi parang parehas kayong breadwinner eh. Kaya parang ang hirap guys na, parang mahirap para sa inyong dalawa yung pagsasama. Okay? So, kung hindi man totally breadwinner sa end mo, pwedeng inaasahan ka din guys kahit paano ng family mo. Okay? So, check pa natin. Additional message. Additional message. Meron tayong King of Pentacles.
King of Pentacles. So again guys, ito namang King of Pentacles is parang ano, merong ibang ina-ideal yung parents mo, o hindi parents, parang relatives, or basta ibang tao na against dito sa connection yung dalawa. Parang meron silang ibang tao na boto sa'yo. Pwedeng ex mo, or pwedeng manliligaw mo, or naniligawan mo before, na parang mas gusto nila yun sa inyo. Pero, syempre, parang iba yung naging partner mo dito, na parang tumataas talaga yung kilay nila dito sa partner mo. Feeling ko kasi, may something, no? Pwedeng inggit, or pwedeng pinaparamdam talaga nilang ayaw nila to sa partner mo, or baka ayaw lang talaga nila na nakikita nilang masaya ka. Itong mga relatives mo, maraming inggit sa paligid mo eh. Check pa natin guys, kanina po itong love reading, additional message. Three of Swords, o di ba? May magre-reach out pa sa iyo na past person mo. Hindi po kung kailan nagkaroon ka na ng karelasyon, pwedeng matagal mo inantay itong ex mo eh. 'Di ba? Hanggang sa parang naka-move on ka na at ngayon nakahanap ka na ng bago. Sabihin na natin guys na nakikita mo na yung future mo dito sa bago. Kasi nga, tignan mo naman higher commitment na yung tinatanong mo dito. Kumbaga pang stability na talaga. Ang problema guys, may nagre-reach out sa'yo na past person, pwedeng in-involve ka niya sa third party, or pwede guys yung third party rito is yung opinion ng ibang tao. Okay? Pwedeng masyado siya guys nakinig sa sinasabi ng ibang tao. Kung bakit guys nag-end yung relasyon nyo. Pwedeng hindi nag-work kasi pwedeng LDR kayo. Then parang na-fall out of love, nanawa kasi hindi niya kaya pala yung ganon. So, titignan pa natin. Additional message. Meron tayong 8 of Swords. Ito naman guys, 8 of Swords is stuck siya, no? Na-stuck siya doon sa sitwasyon. Hindi niya guys, parang hindi siguro siya guys makapaniwala na naka-recover ka na. Pwedeng ilang beses mong hinabol itong taong to. Okay, then akala niya, pagbalik niya, ganun pa rin nararamdaman mo. Or, akala niya guys na wala na talaga, hindi ka na talaga niya mahal. So, feeling ko kasi rito guys, nare-realize ngayon ng person mo kung kailan nagkakaroon ka na ng karelasyon. Parang doon niya unti-unting nararamdaman na mahal ka pa pala niya. Or pwedeng hindi niya gustong makita ka nakasama yung iba. Or hindi pa siya ready na magkaroon ka ng iba pala talaga. Pero siya, pwedeng ilang beses na to guys, nagkaroon ng karelasyon. Ganyan yung pinapakita dyan. Okay, ilang beses na siya guys, nagkaroon ng person, karelasyon, nagpapalit-palit na nga eh. So, ikaw, pwedeng ngayon ka pa lang naman eh. After breakup nyo, ngayon ka pa lang guys, nagkaroon ng karelasyon. So, naghahabol to. Meron tayong, di ba? Ngayon niya nararamdaman na mahal ka pala talaga niya. Haba ng hair mo dito, ha? Kung tatanggapin mo to, guys, promise mo kang magbabago tong taong to. Yun nga lang, guys, kawawa naman tong isa na parang future na talaga yung tinitignan niya para sa inyong dalawa. Stability, pang higher commitment, kumbaga seryoso talaga siya. Mukhang wala naman din siyang ginagawang masama para sa inyo. Kasi, ang nakikita ko nga sa kanya dyan, alam mo yon, yung parang kaya kanyang ilaban, tinitiis niya na rin guys yung sinasabi siguro ng ibang tao sa kanya. Para lang sa inyong dalawa. Okay? So, ngayon, itong si past person guys sasaktan. Nabalitaan niya siguro na may karelasyon ka dyan. Check pa natin. Ngayon siya parang nabobroken hearted, no? Pero mapifeel mo, mukhang nagre-reach out or magre-reach out sa inyo tong tao to. Pwede nga nakakausap mo na ngayon eh. Okay? Tapos parang kakamustahin niya, kamusta ka na ba? Kamusta na yung love life mo? Engage ka na daw. Tapos parang alam mo yon, hindi siya guys makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na naka-move on ka. Check pa natin, additional message. Kanina po itong love reading. Meron tayong 8 of Cups. 'Di ba? Wish card ka niya eh. Pero alam mo, parang irerespeto niya rin naman yung partner mo. Pero mag-aantay siya. Tignan mo kahit mahal ka niya, pwede niya guys talikuran yun eh. Pwede siyang bumitaw doon sa pagsasamang yun. Ganun po yung pinapakita sa akin. Ayan. So again, additional message. Meron tayong the Hermit. Diba? The Hermit. So ito naman guys, the Hermit energy to ng pagsisisi. The Hermit mode. Ang dami niya pag ninilay-nilay na ginagawa ngayon. Kung makikita nyo guys, ang ganda na ng plano nyo ng present person mo. Okay, ng person mo ngayon.
Tapos biglang ganito yung magiging sistema nyo na tong person mo na to. Yung ex mo na babalik na parang nalulungkot doon sa buong pagsasama nyo. Eh mukhang siya yung unang bumitaw sa inyong dalawa. Okay? So titignan natin guys yung nararamdaman niya sa inyo ha. Okay, nararamdaman niya sa inyo. Nararamdaman niya sa inyo ngayon. Death. Ending and new beginning to guys. So, after mong mabroke ng matagal na panahon, mabroken hearted, since death card yan, may bagong taong nagbibigay ng buhay sa inyo, which is itong partner na kasama mo ngayon. Kanino energy to? Yung person mo ngayon, syempre. Okay, nararamdaman niya sa inyo. 'Di ba? Oh my God, may nag-hold back talaga. Pero yun nga lang guys, malaki yung pagtatalo nila diyan. Or sabihin na natin, hindi naman sila totally mag-aaway or magtatalo. Hindi naman sila magtatagpo or alam mo yun, yung parang magtatagpo yung landas nila. Hindi naman ganun yung nakakita ko. Pero aware yung person mo ngayon na nasaktan ka na sobra dun sa past person mo. And yung past person guys nare-reach out. Tapos parang hindi ka niya makalimutan ngayon, no? Okay, ngayon na nalaman niya na meron kang iba. Hindi lang siguro siya guys makapaniwala kasi nga, nilet go ka niya eh. Ikaw yung iniwan niya eh. Ngayon may bago ka na, saka siya guys, naghahabol or maghahabol dyan. Again, meron tayong 3 of Swords. Diba? Oh my God. Willing siya maging third party. Ganun na yung nakikita ko sa kanya dyan. Okay, willing siyang pumasok sa ganong klase ng sistema. Hanggang sa parang ma-realize mo na siya yung tamang tao para sa inyo. Oh my God. Medyo ano to guys ha. Nakaka-pressure. Or pwedeng dalandiin ka niya kahit may person ka. Ayun yung nakikita ko po, no? So, by the way, check pa natin. Additional message. Additional message. Okay. Paano kanya nakikita ngayon? Nakikita kanya na someone na mahal mo yung person mo ngayon at hindi mo yun nahayaang or di mo yung pakakawalan. Kasi parang ramdam niya na naka-move on ka na talaga sa kanya, no? And kung makita guys, the magician. Alam mo yung love life mo ngayon parang roller coaster. Mahirap mamili kasi hindi lang naman sila eh. Hindi lang yung partner mo ngayon, yung ex mo, ang nagkakagusto sa'yo. Parang may kaibigan mo pa, katrabaho mo. Alam mo yon, sobrang haba ng hair mo. Feeling ko dahil nga ikaw ay nagsi-self-love eh. Or nakaka-recover ka na. Alam nyo, nakaka-attract ka ng love pag ikaw ay nakakalis na doon sa darkness. So, I think nakalis ka na doon sa kadiliman na nangyayari sa buhay mo. Masalimutan na nangyayari sa buhay mo. Okay, tingnan natin kung ano naman yung plano na itong taong to. Ano yung plano sa inyo na itong taong to? Knight of Swords. Okay, Knight of Swords. So, ito naman guys, Knight of Swords is something na handa ka niyang ipaglaban. Okay, sino dito? Yung ex mo, yung person mo. Yung person mo, syempre. Handa ka niyang ipaglaban talaga sa family mo. Hindi kaya talaga i-give up. Mukhang seryoso talaga sa inyo to. Yun nga lang, yung energy mo ito, nararamdaman niya. Though nararamdaman niya yung pagmamahal mo, pero may mga doubt ka eh. Ramdam niya, or pwede may sinabi ka kasi before, no? Then hanggang ngayon tumatatak sa kanya, parang feeling niya, or dating sa kanya, parang hindi ka pa ready na mag-commit sa kanya. Okay? So, ikaw yung nire-respeto niya itong tao to. Nire-respeto niya yung pagmamahal mo sa kanya. Nire-respeto niya rin kung ano yung decision mo sa buhay, no? So, marami ka pang gustong mangyari sa buhay mo. Ramdam niya yon. And hindi ka naman niya guys ipipressure dun sa bagay na yon. Okay, so again,
Additional message. Have my kids. So, ayan. Ready siya guys na magkaroon ng family with you, no? Gusto niya na nga guys na para magkaroon na kayo ng anak dito. Again, meron tayong wild side. Oh. So, ito naman guys, there's a side to you I haven't seen and want to. I want to see you let loose and get wild. Let's have some fun. So, attached to my ex. I'm attached to my ex emotionally, physically, and or spiritually. I need time and space to break this connection. Oh my God. So, parang ikaw to, pili niya attached ka pa sa ex mo. Baka ganyan. Diba? So, again, tignan natin. Ano yung gusto niya sabihin sa inyo? Oh. I wonder if you're happy without me. I'm so attracted to you. And sometimes I stay awake thinking about you. Ayan. So, Jack sign. Leo, Aries, Taurus, Capricorn, Pisces, and Gemini. Aries, Cancer, Gemini, Taurus, Pisces, and Aquarius energy. So, tignan naman natin guys sa side mo. Sa side mo. Nararamdaman mo sa person mo. Oh my God. Ayan o. Naguguluhan ka kasi parang ka na sa roller coaster. Yung tipong nagkakaroon ng ups and down pagdating sa love life mo. Like, for example, masaya ka naman eh. Masaya ka sa buhay mo. Hanggang sa para bang may dumating na distraction. So, baka nga distraction since Year of the Fire Horse tayo, diba? So, ang mga kabayo, kaya nilalagyan sila ng takip sa mata kasi nagwawala sila pag nadidistract, diba? So, baka ganyan. So, apektado ka nun, may mga distraction. Okay, so wag ka papatukso. Ayan, may mga bago pang lalapit sa inyo, oh. O, diba? Diyos ko po, ang dami nagmamahal sa inyo, maguguluhan ka na, para ka ng gulong-gulo. Parang ang roller coaster yung buhay mo ngayon. Maguguluhan ka sa daming nagmamahal sa'yo. Tignan natin guys Haba ng hair mo dito. Tignan natin ano ba yung dapat mong gawin. Partnership. Sino talaga nakakatulong at nakakaintindi sa'yo, nagmamahal sa inyo. Someone na nakatulong na makarecover ka. Yung taong nandiyan, tinanggap ka, ano man meron ka. Siguro yun yung piliin mo. Okay, hindi mo kailangan mas stuck, hindi mo kailangan maguluhan, hindi mo kailangan ilagay sa conflict yung sarili mo. Okay? So, tignan natin yung zodiac sign mo. Aquarius, Gemini, Cancer, Aries, Scorpio, Virgo energy. Okay, Pisces, Aquarius, Libra, Scorpio, Sagittarius, and Capricorn energy. Last one. Meron tayong Taurus, Gemini, Scorpio, Aquarius, Cancer, Pisces, Libra, and Aries energy. So, by the way, guys, again, ito lang po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Again, guys, follow na rin po sa ating page. Nag-upload ako dyan ng short love reading and pick a card. Nag-upload rin po ako dyan ng mga zodiac signs. So, halo-halo naman. Okay, then message na lang din ako doon for private reading. So again guys, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po.